Kumusta mga kaibigan? Ano ang balita sa inyong lahat? Nawa ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan at puno ng sigla. Maligayang pagdating sa mga kwento ni Mayumi, ang lugar kung saan ang bawat kwento ay susubok sa ating emosyon at hahamon sa ating lohika. Ngayong araw ay naghanda ako ng isang kwentong tiyak na magpapatigil sa inyong pagkurap. Isipin ninyo, isang inang kapapanganak pa lamang sa kanyang kambal, ang inabandona ng sarili niyang asawa dahil lamang sa utos ng isang malupit at mayamang biyenan. Sumigaw ang kanyang biyenan, "Itapon mo ang mga iyan, hiwalayan mo siya." Ngunit ano kaya ang mangyayari kung ang babaeng itinuturing nilang patay gutom ay isa palang reyna na pansamantalang itinatago ang kanyang korona? Ihanda ninyo ang inyong mga sarili, dahil balang araw, bubuksan nila ang kanilang telebisyon at magugulat kung sino ang makikita nila sa screen bago natin sisirin ang kwentong. Inabandona ako at ang ating kambal ng aking asawa. Huwag kalimutang i-like ang video na ito upang suportahan ang channel ni Mayumi. Mag-subscribe na rin kayo upang hindi mahuli sa iba pang mga kapana-panabik na kwento. I-on ang notification bell. At ang pinakamahalaga sa lahat, mag-comment sa ibaba gamit ang format na pangalan, lungsod o probinsya na pinagmulan at i-type ang salitang present. Halina at magsimula na tayo. Ihanda ang inyong mga tissue at ang inyong pinakamatinding emosyon. Ang buhay ni Althea ay dapat sanang puno ng amoy ng pulbos ng sanggol at mga himig ng pasasalamat. Ngunit nadarama niya ito bilang isang naputol na melodiya, isang sintunadong nota na itinago sa likod ng huwad na kaligayahan. 7 araw na ang lumipas mula nang isilang niya ang kanilang kambal. Isang tahimik na munting prinsesa at isang iyaking munting prinsipe. Ang maliit na inuupahan nilang kwarto sa isang masikip na eskinita sa Sampaloc, bagaman simple at dikit-dikit sa ibang mga barong-barong, ay tila isang palasyo para kay Althea. Ang bintanang medyo maalikabok, ang manipis na kurtinang banayad na iniihip ng hangin, at ang manipis na foam na higaan na medyo lubog na. Ang lahat ng ito ay naging piping saksi sa sakripisyo at pagmamahal na kanyang ibinuhos. Si Althea, kahit bakas pa ang labis na pagod sa kanyang mukha, at may mga natuyong luha sa gilid ng kanyang mga mata, ay naglalabas ng matinding aura ng kapanatagan. Siya ang nagsisilbing kuta para sa kanyang 2 anak. Si Rafael, ang kanyang asawa, ay nakaupo sa sulok ng kwarto. Nakatalikod siya kay Althea. Ang kanyang mga galaw ay tila nanigas, na parang may hindi nakikitang lubid na humihila sa kanya. Hindi niya pinagmamasdan ang mga sanggol. Sa halip ay nakatitig lamang siya sa pader na tuklap-tuklap na ang pintura. Alam ni Althea na mayroong mali. Sa buong linggong ito, bihira lang hawakan ni Rafael ang mga bata. Ang kanyang mga kamay na dati ay maiinit, ay tila nanlalamig, at nanginginig tuwing susubukang buhati ng mga ito. Mukhang hindi mapakali si Rafael. Isang pagkabalisa, na napakatindi, at tila nagpaparumi sa hangin ng kwartong iyon. Ang kaligayahang maging ama ng kambal na dapat sana ay umaapaw, ay nabarahan ng isang malaki, mabigat, at nakakatakot na bagay. Sinubukan ni Althea na alisin ang pangambang iyon sa kanyang isipan. Baka pagod lang si Rafael sa pagraket at pagtanggap ng mga ekstrang trabaho upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan na bigla ang lumobo. Ang pangangailangang bumili ng diaper, formula milk, at ang bayad sa check-up matapos manganak na patuloy na umuubos sa natitirang barya sa kanilang pitaka. Naalala niya noong bagong kasal pa lamang sila. Nangako si Rafael na bibigyan niya si Althea ng isang palasyo. Ang pangakong iyon ay isa na lamang mahinang tawa sa isipan ni Althea. Hindi niya kailangan ng palasyo. Kailangan lamang niya ang pagmamahal at paninindigan ni Rafael. Huminga ng malalim si Althea. Ang amoy ng asete de manzanilla at pawis ng sanggol ay pumuno sa kanyang ilong. Lumingon siya kay Rafael. Pilit ang kanyang ngiti. Ginagawa niya ang lahat upang maging isang positibong asawa. Mahal, tingnan mo sila. Kamukha mo sila. Di ba? Pero ang ilong nila ay nakuha sa akin. Bulong ni Althea. Basag ang kanyang boses. Umasa siyang ang mga salitang iyon ay muling gigising sa nawalang init ng pagmamahal ni Rafael. Ngunit umungol lamang ng mahina si Rafael nang hindi man lang lumilingon. Punong-puno ang kanyang isipan. Ang mga salita ng kanyang inang si Doña Carmela ay patuloy na umaaligid na parang mga mapanganib na bubuyog sa kanyang tainga. Si Doña Carmela, ang babaeng may walang hanggang yaman at may impluwensyang kayang wasakin ang mundo ni Rafael sa isang iglap, siya ang pinagmulan ng lahat ng pagkabalisang ito.
Si Rafael ang kaisa-isang anak na lalaking inaasahang magmamana sa buong imperyo ng negosyo ng pamilya Montemayor. Ngunit mayroong isang mahigpit na kondisyon. Hindi siya maaaring magpakasal sa isang babaeng mahirap at kailangan niyang pakasalan ang babaeng napili ng kanyang ina. At ngayon ay nilabag niya ang pangakong iyon. Hindi lamang niya nilabag, kundi nagbunga pa ng 2 apo mula sa babaeng lubos na kinamumuhian ni Doña Carmela. Walang tigil na naiisip ni Rafael ang laging seryosong mukha ni Doña Carmela, ang kanyang mapanghusgang mga mata, at ang boses niyang kasing talim ng punyal. Alam niyang kapag umalis siya upang harapin ang kanyang ina mamaya, hindi na muling babalik sa dati ang kanyang buhay. Nasa isang sangandaan siya. Ang simple at tapat na pag-ibig mula kay Althea, o ang yaman, kapangyarihan, at walang hanggang karangyaan na iniaalok ng kanyang ina. Napansin ni Althea na ang likod ni Rafael ay unti-unting nakukuba habang lumilipas ang mga araw. Alam niyang may isang malaking lihim na itinatago ito. Ang lihim na iyon ay tila isang pader na itinayo ni Rafael sa pagitan nilang dalawa. Si Althea na matalino, na may kutob na kasing talas ng mata ng agila, kahit pa palagi siyang nagmumukhang simple, ay nakahula na may kinalaman ito sa pamilya ni Rafael. Mula pa noon, laging iniiwasan ni Rafael na pag-usapan ang kanyang napakayamang pamilya. Palagi siyang nagdadahilan na nais niyang simulan ang lahat mula sa wala kasama si Althea. Subalit, iba ang reaksyon sa mukha ni Rafael ngayon. Hindi na ito tungkol sa pagsisimula mula sa wala. Ito ay tungkol sa isang desisyong makakawasak ng lahat. Nang gabing iyon, matapos makatulog ng mahimbing ang mga sanggol, naglakas loob si Althea. Umupo siya sa tabi ni Rafael at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Rafael na hindi normal ang kumpas. May problema ba, mahal? Pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Haharapin natin ito ng magkasama. Asawa mo ako at mayroon tayong 2 munting anghel dito. Ang pag-ibig natin, ang paninindigan natin, ay magiging matatag, hindi ba? Wika ni Althea. Ang boses niya ay puno ng inosenteng katapatan. Isang katapatan na hindi sinasadyang tumagos at nakasakit kay Rafael. Huminga ng malalim si Rafael. Ang mga salita ni Althea ay tila matalim na patalim na sumaksak sa kanyang damdamin. Gustong-gusto niyang maging tapat. Yakapin si Althea at sabihing ipaglalaban niya ang maliit nilang pamilya. Gayunpaman, muli niyang naalala ang karangyaang naghihintay sa kanya. Mga sports car, rest house sa dalampasigan ng Batangas, bank account na hindi kailanman nauubusan ng laman, at sa kabilang banda ay nakikita niya si Althea na namumutla, pagod na pagod, at kailangang mag-alaga ng 2 sanggol sa isang masikip na inuupahang kwarto. Tinalo ng ego at takot ang kanyang pagmamahal. Naisip niyang magiging pabigat at hadlang lamang si Althea at ang mga bata sa pag-abot niya sa karangyaan. Kailangan ko munang umalis sandali, Althea. May importanteng aasikasuhin lang. Kailangan kong may tagpuin, sabi ni Rafael. Ang boses niya ay tila nasasakal. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Althea. Natatakot siyang baka ibunyag ng kanyang mga mata ang masamang planong kanyang binubuo. Naramdaman ni Althea ang panlalamig na gumagapang sa kanyang balikat. Sino? Bakit naman biglaan yata? Di ba sa makalawa pa ang balik mo sa trabaho? Tanong ni Althea. Halata na ang pag-aalala sa kanyang tono. Tumayo si Rafael ng mabilis at pinalis ang kamay ni Althea mula sa kanyang balikat. Hindi mo na kailangang malaman, huwag ka ng maraming tanong, asikasuhin mo na lang ang mga bata, sigaw niya. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan ni Rafael si Althea nang ganoon kalakas mula nang sila ay makasal. Nagulat si Althea, tila nadurog ang kanyang puso, agad na namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nakatitig na lamang siya sa likod ni Rafael na naglaho sa likod ng pinto, na nag-iwan lamang ng amoy ng murang pabango at anino ng takot. Mula noon, tuluyan nang nagbago si Rafael. Ang paghaharap nila ni Doña Carmela sa likod ng mga matataas na pader ng malapalasyong mansyon ng kanilang pamilya, na dati ay natatanaw lamang niya mula sa malayo, ay tuluyang sumira sa mga natitirang bahagi ng kanyang konsensya. Doon, nagbigay si Doña Carmela ng isang malupit na ultimatum na hindi maaaring tanggihan ni Rafael. Ang kapangyarihan ng pera at estado sa lipunan ni Doña Carmela ay masyadong malaki. Si Rafael na mahina at mukhang pera ay tuluyang sumuko sa tukso ng kayamanan. Pinili niya ang karangyaan at itinapon si Althea kasama ang 2 musmos na sanggol.
Si Althea na ngayon ay kailangang mag-alaga ng mag-isa sa kanyang 2 anak sa uupahang bahay. Naramdaman niya ang nakasusugat na pangungulila. Naghintay siya. Naghintay ng tawag mula kay Rafael, naghintay ng mensahe, naghintay sa pag-uwi ng kanyang asawa, ngunit ang dumating lamang ay isang nakakabinging katahimikan. Ang bawat oras ay tila inabot ng ilang araw. Salitan sa pag-iyak ang mga sanggol, habang ang mga luha ni Althea ay patuloy na pumapatak ng walang tunog. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang 2 munting anghel, at lihim na sumumpa sa kanyang sarili na magiging isang matatag na ina. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, na tiyak na babalik si Rafael. Ngunit ang natagpuan niya 2 araw pagkatapos noon ay hindi isang mainit na yakap mula kay Rafael, kundi isang liham ng annulment at isang makapal na sobrang puno ng pera. Ang mga papeles ng paghihiwalay ay tila nanlalamig at nakakadiri sa kanyang mga kamay. 2 pangungusap lamang ang nakasulat doon. Hindi ko na kaya, maghiwalay na tayo. Ikaw na ang bahala sa mga batang iyan. Kunin mo ang perang ito, at huwag ka nang magpapakita pa. Ang pangalan ni Rafael ay nakasulat sa ibaba. Matigas at walang bahid ng pagsisisi. Gumuho ang mundo ni Althea sa sandaling iyon. Hindi siya umiyak ng histerikal. Natahimik lamang siya. Tila ba humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang paligid sa kupas na kahoy na kuna ng mga bata, sa nakakalat na bote ng gatas, sa litrato ng kanilang kasal na puno na ng alikabok. Ang lahat ay tila isang masamang biro inabandona, matapos itaya ang sariling buhay, upang isilang ang kanilang kambal. Hindi lamang ito isang simpleng pagtataksil. Ito ang pinakamatinding antas ng kalupitan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, iisang pangalan lamang ang lumitaw sa kanyang isipan, si Clarice, ang matalik niyang kaibigan. Si Clarice ang kaisa-isang tao na nakakaalam ng totoong kwento ng buhay ni Althea mula pa noong simula. Gamit ang natitirang lakas, ay tinawagan niya si Clarice. Nanginginig ang boses niya sa pagpipigil ng iyak. Mabilis na dumating ang nagulat na si Clarice. Pagkakita kay Althea na lupaypay kasama ang 2 munting sanggol, agad na nalaman ni Clarice na dumating na ang kanilang kinatatakutang bangungot. Mahigpit na niyakap ni Clarice si Althea. Hinayaan ang kanyang kaibigan na ibuhos ang lahat ng kanyang luha para sa una at huling pagkakataon. Aalis tayo rito, Althea. Hindi ka pwedeng manatili rito, bulong ni Clarice. Marahang tumango si Althea. Ang kanyang mga mata ngayon ay naglalabas ng malamig na apoy. Hindi na siya ang marupok na Althea. Ang pagtataksil ni Rafael ay nagpasiklab sa natatagong lakas sa loob niya. Tiningnan niya ang kanyang 2 sanggol, at pagkatapos ay ang mga papeles ng annulment. Kumuha si Althea ng posporo at sinunog ang liham hanggang sa maging abo. Lumipad ang mga abo sa hangin, dala ang mga huwad na pangako at pinagkanulong pag-ibig. Nang gabing iyon, nilisan ni na Althea, Clarice at ng 2 sanggol ang simpleng inuupahang bahay na iyon. Umalis sila ng tahimik, iniiwan ang lahat ng masasamang alaala sa likuran. Ngunit saan sila pupunta? Hindi sila papunta sa bahay ni Clarice o sa bahay ng malalayong kamag-anak ni Althea. Sila ay patungo sa isang sikretong penthouse sa gitna ng syudad. Isang lugar na hindi kailanman nalaman ni Rafael na nag-exist. Isang lugar na nagpapatunay sa tunay na pagkatao ni Althea, na matagal na niyang itinatago ng mahigpit maging kay Rafael. Nakatayo ngayon si Althea sa balkonahe ng kanyang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City. Dumadampi ang hangin ng syudad sa kanyang mukha. Hindi na niya nakikita ang sarili bilang isang mahirap na babaeng inabandona. Nakikita na niya ang kanyang sarili bilang isang malakas na babaeng ngayon ay mayroong misyon, ang misyong palakihin ng maayos ang kanyang mga anak at ang misyong tiyakin na magbabayad ng mahal sina Rafael at Doña Carmela sa bawat patak ng luhang kanyang iniluha. Malayo sa kumikinang na sentro ng syudad, sa likod ng matataas na bakal na tarangkahan, at sa ilalim ng lilim ng mga dantaong gulang na puno, nakatayo ang mansyon ng napakayamang pamilyang naging ugat ng pagdurusa ni Rafael at pinagmulan ng kamalasan ni Althea. Ang malapalasyong estrukturang iyon na may disenyong klasikong Europeo ay nagpapamalas ng aura ng kapangyarihan at yamang hindi maabot ng ordinaryong tao. Sa isa sa mga pangunahing bulwagan na may kisaming 10 metro ang taas at napapalamutian ng kumikinang na baccarat crystal chandelier, nakaupo si Doña Carmela. Siya ang reyna ng trono ng negosyo ng pamilya. Isang babaeng tumatanda sa karangyaan, ngunit ang puso ay natuyo sa kasakiman.
Ang kanyang mukha ay palaging matigas, ang kanyang panga ay laging nakakuyom, at ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng malamig na titig na kayang magpatigas sa sinumang mangahas na lumaban sa kanya. Pumasok si Rafael sa silid na iyon, na may nanginginig na mga hakbang. Ang kanyang kupas na sapatos ay tila hindi nababagay na tumapak sa mamahaling Persian carpet na nakalatag sa sahig. Kararating lang niya mula sa inuupahang bahay ni Althea, ang lugar kung saan niya iniwan ang nakakawasak na mga papeles ng paghihiwalay. Ngunit ang kanyang pakiramdam ng panunumbat ng konsensya ay agad na naglaho nang maamoy niya ang halimuyak ng kayamanan at kapangyarihan na nakapaligid sa kanya. Naramdaman niyang dito talaga siya nabibilang. Siya ang tagapagmana ng korona, hindi isang ama ng mga bata sa masikip na eskinita. Walang sinabing kahit na anong salita si Doña Carmela. Tinitigan lamang niya si Rafael. Isang mapanghusgang tingin na nagpaliit sa buong tapang ni Rafael. Sa tabi ni Doña Carmela ay nakaupo si Beatriz. Ang nakababatang kapatid ni Rafael na si Beatriz, na may katabing branded na bag at may mapangutyang ekspresyon sa mukha habang ninanamnam ang sandali ng kawalan ng kapangyarihan ng kanyang kuya. Palagi niyang itinuturing na mahina at madaling mamanipula si Rafael. Lalo na dahil sa pagkakamali ni Rafael na pakasalan si Althea, na itinuturing niyang nagmula sa mababang uri ng lipunan. Tapos na ba ang transaksyon mo sa babaeng patay gutom na iyon? Tanong ni Doña Carmela. Mahina ang kanyang boses ngunit mas matalim at mas malamig pa kaysa sa buga ng central air conditioning sa silid na iyon. Iniyuko ni Rafael ang kanyang ulo. Sinubukan niyang tunog matapang, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Tapos na po, Mama. Tinanggap na niya ang mga papeles ng annulment. Iniwan ko na po siya. Sadyang hindi niya binanggit ang tungkol sa bagong silang nakambal. Alam niyang ang pag-amin na iyon ay magdudulot ng mas malaking bagyo at magbabanta sa manang nasa harapan na niya ngayon. Gayunpaman, isang magaling na estratehista si Doña Carmela. Alam na niya ang lahat. Bago pa man tumapak si Rafael sa bahay na iyon, ang kanyang mga tauhan ay mas mabilis at mas episyente pa kaysa sa isipan ni Rafael. Mapait na ngumiti si Doña Carmela. Isang ngiting hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Ang ngiting iyon ay tila isang pinatalas na punyal. Oh, talaga, iniwan mo siya. Bakit hindi mo na rin isinama sa pagtapon ang dalawang maliliit na pabigat na isinilang niya noong isang linggo? Ang mga salitang iyon ay humampas kay Rafael na parang isang malaking maso. Nabunyag ang kanyang pinakamalaking lihim. Agad na namutla ang kanyang mukha. Iniangat niya ang kanyang ulo, sinusubukang maghanap ng palusot, ngunit ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Tumawa ng mahina si Beatriz, isang mapanghamak na tawa na nagpakulo sa dugo ni Rafael. Kahit alam niyang nararapat lamang ito sa kanya, tumayo si Doña Carmela at marahang naglakad paikot kay Rafael na parang isang mandaragit na umaaligid sa kanyang biktima. Rafael, makinig kang mabuti. Ikaw ang kaisa-isang tagapagmana ng dinastiyang ito. Naghirap ako ng husto para itayo ang lahat ng ito upang makapamuhay ka sa ibabaw ng karangyaan. At ikaw, dinudumihan mo ang pangalan ng pamilya natin sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang babae mula sa looban at ngayon ay gumawa ka pa ng 2 anak sa labas na hindi karapat-dapat na dalhin ang apelyido ng ating pamilya. Mama, mga apo niyo po sila, bulong ni Rafael. Halos hindi marinig ang boses niya. Ibinagsak ni Doña Carmela ang kanyang paa sa sahig. Tumaas ang kanyang boses, sumisigaw hanggang sa umalingaw-ngaw ito sa buong silid. Apo? Anong silbi ng pagkakaroon ng anak sa isang babaeng patay gutom na iyon? Itapon mo yan, hiwalayan mo siya. Huwag mo silang hahayaang lumapit sa mamanahin natin. Magiging pabigat lamang sila. Sila ay magiging patunay lamang ng iyong pagkabigo. Itinuro siya ni Doña Carmela. Ang kanyang daliring napapalamutian ng kumikinang na brilyante ay tila direktang nakaturo sa pinakakaluluwa ni Rafael. Napasubsob si Rafael sa carpet. Nakaramdam siya ng pandidiri sa kanyang sarili, ngunit kasabay nito ay nakaramdam din ng matinding takot. Alam niyang kung ipagtatanggol niya si Althea at ang kanyang mga anak, tuluyan siyang papalayasin. Ang lahat ng kanyang pribilehiyo, ang lahat ng kanyang pangarap na karangyaan ay maglalaho sa isang iglap. Ipinagpatuloy ni Doña Carmela ang kanyang sinasabi sa tonong bumalik na sa pagiging kalmado, ngunit puno ng banta. Inihanda ko na ang lahat para sa iyo, Rafael. Ang magiging asawa mong si Isabela ay nakahanda na. Siya ay nababagay sa ating antas. Siya ay magsisilang ng apong karapat-dapat para sa pamilyang ito. Kailangan mo lang pirmahan ang ilang mga dokumento
at ang lahat ng ari-arian ay mapapasa iyo matapos mong matiyak na ang babaeng nagngangalang Althea na iyon ay mawawala na sa ating buhay magpakailanman. Lumunok si Rafael. Ang salitang mawawala ay tila malabo at nakakabanta. Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol kay Isabela na maganda, mayaman, at higit sa lahat, ang yamang makukuha niya ay nagpalubog sa lahat ng kanyang pakiramdam ng pagkakasala. Si Rafael na tuluyan ng nabulag ay tumango bilang pagsang-ayon. Pinili niya ang kayamanan. Pinutol na niya ang huling tali ng ugnayan niya sa kanyang konsensya. Samantala, sa lihim na penthouse na marangya ngunit tahimik, pinagdaraanan ni Althea ang isang gabi ng lihim na pagpaplano. Ang penthouse na iyon ay hindi sa kanya, o iyon ang pinaniniwalaan ni Rafael. Sa totoo lang, ang penthouse na iyon ay isa lamang sa daan-daang ari-arian na pinamamahalaan ng lihim na kumpanya ni Althea. Pagkatapos tulungan ni Clarice si Althea at ang kambal na lumipat, agad na kinontak ni Althea si Attorney Valderrama. Si Attorney Valderrama ay isang tanyag na abogado na nasa edad 50, may autoridad at lubos na tapat kay Althea. Siya ang susi sa mga lihim ni Althea. Sa buong panahong ito, namuhay si Althea sa kasimplehan, hindi dahil mahirap siya, kundi dahil sinusubukan niya ang pagkatao ni Rafael. Si Althea ay ang kaisa-isang tagapagmana ng isang napakalaking imperyo ng negosyo sa real estate at teknolohiya, mas malaki pa kaysa sa negosyo ni Doña Carmela. Ang kanyang ama na pumanaw ilang taon na ang nakararaan ay humiling sa kanya na itago ang kanyang pagkatao hanggang sa makahanap siya ng kaparehang tunay na nagmamahal sa kanya at hindi sa kanyang yaman. Attorney Valderrama, oras na para i-activate ito. Ang Protocol Ibong Adarna. Malamig na utos ni Althea. Nakaupo siya sa kanyang eleganteng study table na may high-tech na laptop sa kanyang harapan, kabaligtaran ng anino niya sa dating inuupahang kwarto. Nakasuot siya ng silk na pantulog, hindi gusgusang duster. Ang kanyang mga titig ngayon ay hindi na titig ng isang inabandonang babae, kundi titig ng isang CEO na handang makipagdigma. Natahimik sandali si Attorney Valderrama sa kabilang linya. Ang Protocol Ibong Adarna ay isang emergency na plano na ginawa para sa pinakamasamang kondisyon ang pagtataksil at pag-abandona. Senyorita Althea, nakakasiguro ba kayo? Ibig sabihin nito ay i-activate natin ang counter lawsuit, babawiin ang lahat ng pamumuhunan na palihim nating itinanim sa kumpanya ng pamilya ni Rafael, at ang pinakamahalaga, ibubunyag ang inyong pagkatao sa pinakatamang panahon, paliwanag ni Attorney Valderrama. Nakakasiguro ako, Attorney Valderrama. Matapang na sagot ni Althea. Hindi lang nila ako minaliit. Ininsulto nila ang aking mga anak, ang sarili kong dugo at laman. Inutusan nila si Rafael na itapon ang mga bata. Hindi ko iyon mapapatawad. Gusto kong malaman nila na ang babaeng itinuring nilang basura ay ang mismong taong kayang sumira sa kanilang imperyo. Nagsimulang magtrabaho si Althea. Nang gabing iyon ay hindi siya natulog. Binago niya ang mga datos, inilipat ang mga ari-arian, at bumuo ng masalimuot na estratehiyang legal, kasama si Attorney Valderrama. Gumamit siya ng mga alias at anonymous na account, tinitiyak na walang bakas na magtuturo pabalik sa kanya. Tiniyak niya na ang gantihan na ito ay darating ng unti-unti, nakakasakal, at wawasak kay Doña Carmela mula sa loob. Gusto ni Althea na maramdaman ni Doña Carmela kung ano ang ibig sabihin ng mawala ang lahat, pati na ang kanyang dignidad. Si Clarice na natutulog sa kabilang kwarto kasama ang kambal, ay nagising at nakitang nagtatrabaho pa rin si Althea. Pumasok siya na may dalang isang tasang mainit na kape. Althea, kailangan mong magpahinga. Tandaan mo, kapapanganak mo pa lang, malumanay na sabi ni Clarice. Ngumiti ng tipid si Althea. Hindi ako pwedeng magpahinga, Clarice. Mayroon akong dalawang dahilan para manatiling gising at lumaban. Ang dalawang munting anghel na iyon. Hindi ko hahayaang lumaki sila ng walang dignidad, dahil lang sa ang ama nila ay isang duwag at ang lola nila ay malupit. Ang pagtataksil ni Rafael ay isang biyayang nagkubli sa anyo ng trahedya. Ngayon ay malaya na ako sa palabas na iyon, at maaari na akong maging totoong ako. Ang negosyanteng matagal nang sinanay ni Papa. Niyakap ni Clarice si Althea. Alam niyang hindi na si Althea ang inosente niyang kaibigan. Nagbago na siya bilang isang babaeng gawa sa bakal. Ang sakit ang humubog sa kanya bilang isang taong hindi matatalo. Lihim na nangako si Clarice sa kanyang sarili. Siya ang magiging pinakamahusay na support system para kay Althea. Sa kabilang dako ng syudad, ipinagdiriwang ni Rafael ang kanyang kalayaan.
Nilustay niya ang perang iniwan niya para kay Althea. Nagparty sa isang mamahaling nightclub. Sinusubukang kalimutan ang mukha ni Althea at ang pag-iyak ng kambal. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na gumawa siya ng tamang desisyon. Gayunpaman, ang bawat pekeng tawa na naririnig niya, ang bawat baso ng champagne na nilalagok niya ay tila walang lasa. Nakaramdam siya ng kakulangan. Alam niyang ang simpleng kaligayahan ni Althea sa inuupahang bahay, kahit puno ng kakulangan, ay higit na mas totoo kaysa sa huwad na karangyaan na kanyang hinahabol. Gayunpaman, napalayo na siya ng husto. Napirmahan na niya ang mga papeles ng annulment at pumayag na sa pamamagitan ng salita sa malupit na utos ng kanyang ina. Pinili na niya ang kanyang sariling landas. Isang landas patungo sa pagkawasak na hindi pa niya namamalayan. Si Doña Carmela na labis na kumbinsido na si Althea ay isa lamang mahirap na babaeng walang koneksyon, ay nagsimula ng magplano ng marangyang kasal ni na Rafael at Isabela. Naghanda siya ng listahan ng mga bisita, pumili ng pinakamahusay na catering, at nag-order ng wedding gown mula sa isang tanyag na designer sa buong mundo. Hindi niya alam, sa likod ng mga pangyayari, aktibo na ang protocol Ibong Adarna. Isang pinansyal at legal na time bomb na ang nakatanim. Naghihintay ng tamang oras para sumabog. Nawawasak sa lahat ng paghahanda ng party at huwad na karinggalan ng kanilang pamilya. Sumumpa na si Althea na babalik siya at ang kanyang pagbabalik ay gugulatin silang lahat hanggang sa kanilang mga buto. Ang ikalawang yugto ng larong ito ay kapapasimula pa lamang. Nang gabing iyon, matapos umalis si Rafael at iwan ang isang papel ng annulment na naging abo, ang maliit na inuupahang bahay ay binalot ng nakasasakal na katahimikan. Higit na mas tahimik kaysa sa katahimikang iniwan ng tawanan at iyakan. Ang katahimikang iyon ay ang walang tunog na paghiyaw mula sa puso ni Althea. Si Althea na ngayon ay nakabangon na mula sa kanyang pagkalugmok, ay kumilos ng mabilis at malamig, ginabayan ng likas na ugali ng isang ina na kailangang protektahan ang kanyang mga anak. Mahigpit niyang niyakap ang natutulog na kambal, hinalikan ang kanilang mga noo, at bumulong ng pangakong palaging magiging matatag. Dumating nang nagmamadali si Clarice, na matapat na kaibigan ni Althea. Nang makita niya si Althea, alam ni Clarice na ang lahat ng kanilang kinatatakutan ay nagkatotoo na. Hindi na umiyak si Althea. Tuyot ang kanyang mga mata, ngunit nagpapamalas ng matibay na determinasyon na hindi pa nakikita ni Clarice noon. Tinulungan ni Clarice si Althea na ayusin ang ilang mahahalagang gamit. Ang nakapagtataka, hindi dinala ni Althea ang lahat ng kanilang mga lumang gamit. Kinuha lamang niya ang mga damit ng kambal, ang kanyang mga litrato noong bata pa, at isang lumang kahoy na kahon na lagi niyang itinatago sa ilalim ng kama. Aalis na tayo ngayon, Clarice. Bago sumapit ang umaga, matatag na sabi ni Althea. Saan tayo pupunta, Althea? Masyadong maliit ang bahay ko, at alam kong hindi mo gugustuhing pumunta sa mga kamag-anak mo. Nag-aalalang tanong ni Clarice. Naisip niyang dadalhin ni Althea ang kambal sa isang evacuation center o iba pang simpleng bahay. Tipid na ngumiti si Althea, isang ngiting puno ng lihim. Hindi siya sumagot. Kinuha lamang niya ang kanyang sling bag at inilabas ang susi ng kotse. Hindi ang luma at kalawanging susi ng motor ni Rafael, kundi isang susi ng mamahaling sasakyan na may logong lubhang pamilyar sa mga mata ni Clarice. Pupunta tayo sa isang lugar na hindi kailanman magagawang hawakan ni Rafael. Misteryosong sagot ni Althea. Sa kalagitnaan ng malamig na gabi, sumunod si Clarice kay Althea. Naglakad sila sa masikip na eskinita, patungo sa pangunahing kalsada. Doon nakita ito ni Clarice, isang kumikinang na itim na sedan, maayos na nakaparada sa kanto ng kalsada, malayo sa paningin ng mga kapitbahay. Sa tabi ng sasakyan ay nakatayo ang isang middle-aged na lalaking nakasuot ng mamahaling suit at may gintong salamin. Si Attorney Valderrama. Ang tanyag na abogado na dapat sana ay humahawak lamang sa mga kliyenteng bilyonaryo. Napatanga si Clarice. Althea, sino siya? Kaninong kotse ito? Ipinakilala ng maikli ni Althea sina Clarice at Attorney Valderrama. Siya ang kinatawan ng ating kinabukasan, Clarice. At ang kotseng ito ang susundo sa atin, makahulugang sabi ni Althea. Umabot sa rurok ang gulat ni Clarice, nang mabilis na tumakbo ang sasakyan, binabasag ang dilim ng gabi. Pagkaraan ng halos isang oras na biyahe patungo sa Central Business District ng Makati, na puno ng nagtataasang mga gusali, huminto ang kotse sa tapat ng isang napakamarangyang penthouse. Sobrang higpit ng seguridad at ang lobby nito ay napapalamutian ng marmol at crystal chandelier na higit pa sa imahinasyon ni Clarice
sa karangyaan. Tatayo, dito tayo pupunta? Tanong ni Clarice. Halos mabilaukan siya sa boses niya. Tumango si Althea. Maligayang pagdating sa isa sa mga lihim na ari-arian ng pamilya, Clarice. Nang tumapak si Althea sa penthouse na iyon, tila bumalik siya sa kanyang tunay na tahanan. Hindi na siya asiwa. Ang kanyang mga galaw ay banayad. Ang kanyang mukha ay nagpapamalas ng kapangyarihang matagal na ibinaon. Napakaluwang ng penthouse at may mga salaming bintanang kasing taas ng kisame na nag-aalok ng tanawin ng kumikinang na syudad. Ito ay isang masakit na kabaligtaran kumpara sa inuupahang bahay sa masikip na eskinita kung saan siya namuhay sa isang drama ng kahirapan kasama si Rafael, si Clarice, na buong akala ay isa lamang simpleng babaeng nagpa-part-time job si Althea, ay nakaramdam ngayon ng alon ng labis na pagkagulat at pagkalito. Tinitigan niya si Althea, naghahanap ng paliwanag. Inilapag ni Althea ang kambal sa marangyang master bedroom. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay nagsimulang magkwento, alam kong baliw ito, Clarice. Pero ang lahat ng ito ay bahagi ng kasunduan ng aking yumaong ama. Ang aking ama ay isang bilyonaryo sa real estate at teknolohiya. Hiniling niya sa aking mamuhay ng normal sa loob ng ilang taon, itago ang aking pagkatao at lahat ng ari-arian upang subukin ang sinumang lalaking aayain kong magpakasal. Walang nasabi si Clarice. Kaya sa buong panahong ito, hindi ka isang mahirap na babae? Hindi ako mahirap. Nagpanggap akong mahirap. Ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng mga alias ay pinamamahalaan ni Attorney Valderrama bilang tagapangalaga. Ang pera sa bank account kong pangmahirap. Iyon ay ang buwanang allowance mula sa aking ama para pondohan ang palabas na ito. Bumagsak na si Rafael sa kanyang pagsusulit. Pinili niya ang yaman at iniwan tayo. Hindi lamang siya nabigong subukin ang kanyang pag-ibig, nabigo rin siyang subukin ang kanyang puso. Paliwanag ni Althea, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kalungkutan. Saka ibinunyag ni Althea ang tunay niyang pagkatao. Ang kaisa-isang tagapagmana ng Zafiro Holdings, isang grupo ng mga kumpanya na mas malaki at mas patago kaysa sa kumpanya ni Doña Carmela. Si Attorney Valderrama ang punong tagapayo sa batas at matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ang lumang kahoy na kahon na dinala niya mula sa uupahang bahay ay naglalaman pala ng mga selyo ng kumpanya, mga dokumento ng mana, at ang mga susi sa mga ari-arian na matagal na niyang mahigpit na ikinandado. Ang pagkagulat ni Clarice ay napalitan ng paghanga na may halong galit kay Rafael. Pinagtaksilan niya ang isang reynang nagtatago. Iniwan niya ang isang kaban ng yaman para lamang sa mga barya. Napabuntong hininga si Althea. Nagawa na ang desisyon niya, Clarice. At ngayon ay tayo naman. Ngayong gabi ay i-activate ko ng buo ang protocol Ibong Adarna. Ginugol ni Althea ang natitirang gabi kasama si Attorney Valderrama. Sa makabagong opisina ng penthouse, si Althea na dati ay nag-aasikaso lamang ng gawaing bahay ay nagsasalita na ngayon sa wika ng negosyo, batas, at mga masalimuot na estratehiyang pinansyal. Ibinigay ni Attorney Valderrama ang lahat ng lihim na ulat sa pananalapi na nagpapakitang paano si Althea sa pamamagitan ng kanyang mga shell company ay nag-invest ng malaki sa iba't ibang pangunahing proyekto ng kumpanya ni Doña Carmela. Bumuo ng unang plano si Althea na maghain ng opisyal na kaso ng annulment at paghingi ng danyos na hindi matataguan ni Rafael. Pangalawa, babawiin ng paunti-unti at sistematiko ang lahat ng pamumuhunan ni Althea mula sa kumpanya ni Doña Carmela gamit ang mga butas sa batas at mga karapatan bilang mayoryang mamumuhunan na matagal na niyang itinatago. Pangatlo, lumikha ng bagong pampublikong pagkakakilanlan na lubos na naiiba sa mahirap na si Althea. Senyorita Althea, ang pag-withdraw na ito ng pondo ay magdudulot ng matinding krisis sa liquidity sa kumpanya ni Doña Carmela. Ang kanilang susunod na malaking proyekto ay mabibigong makapagbayad at nanganganib na mabangkarote, sabi ni Attorney Valderrama. Puno ng babala ang tono ng kanyang boses. Iyon ang gusto ko, Attorney Valderrama, malamig na sagot ni Althea. Inutusan nila akong itapon ng aking mga anak. Titiyakin ko na itatapon nila ang lahat ng anuman ang meron sila. Hayaan silang makaramdam ng paunti-unting pagkasakal. Hindi ito paghihiganti. Ito ay tamang hustisya. Habang pinaplano ni na Althea at Attorney Valderrama ang pagbagsak ng trono ni Doña Carmela, nakakaranas naman si Rafael ng isang hindi mapakaling gabi sa bahay ng kanyang ina. Natutulog siya sa isang marangyang guest room, ngunit pakiramdam niya'y malamig at banyaga ito. Hawak niya ang kanyang cellphone. Muntik na siyang tumawag kay Althea para lang siguraduhing ayos lang ito.
Gayunpaman, nakagawa na ng hakbang para pigilan iyon si Doña Carmela. Naglagay siya ng mga nagmamanman sa paligid ng lumang inuupahang bahay ni Althea at tiniyak na abala si Rafael sa peking paghahanda ng engagement nito kay Isabela. Alam na ni Rafael ang gulat na naghihintay sa kanya sa umaga. Pinaplano ni Doña Carmela na ipahayag ang kanyang engagement sa harap ng mga kasamahan sa negosyo. Tila ba matagumpay niyang itinapon ang kanyang nakakahiyang nakaraan. Dapat sana'y masaya si Rafael, ngunit ang anino ng mukha ni Althea at ang pag-iyak ng kambal ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Napagtanto niyang ang presyong dapat bayaran para sa kayamanang ito ay ang kanyang konsensya at naibenta na niya ito. Pagsapit ng umaga, ang unang sinag ng araw ay tumama sa penthouse ni Althea. Pinaliwanag ang kanyang mukha na ngayoy puno ng determinasyon. Tumingin si Althea sa labas ng bintana. Tinitingnan ng syudad na ngayoy nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya malungkot. Mayroon na lamang siyang nag-aapoy na pokus. Tinawagan ni Althea si Clarice. Clarice, pakibantayan naman muna ang kambal ngayong araw. Mayroon akong mahalagang meeting. Ang unang meeting sa ilalim ng tunay kong pagkatao. Nagsuot si Althea ng eleganteng damit pang opisina. Inayusan ang kanyang mukha ng matapang na makeup at inayos ang kanyang buhok. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakita niya ay hindi na ang dating Althea. Siya ang bagong Althea, isang CEO na handang baguhin ang laro. Kasabay nito, naghahanda na si Doña Carmela para sa kanyang press conference. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Pinupuri ang kanyang sarili dahil matagumpay niyang nakontrol ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi niya alam na habang ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay, ang pinakamalaking kaaway niya ay patungo sa sarili nitong opisina, naghahandang kalabitin ang gatilyo na wawasak sa kanyang imperyo. Ang gabi ng pagtakas ni Althea ay tapos na. Ang gabing iyon ay ang turning point. Iniwan niya ang buhay na puno ng palabas at pekeng kahirapan at pumasok sa larangan ng digmaan bilang isang reyna na nagbabalik sa kanyang trono. Ang kwento ni Althea ngayon ay hindi na tungkol sa pagdurusa, kundi tungkol sa estratehiya, lakas, at isang hindi mapipigilang pagbangon. Sa marangyang meeting room na matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng skyscraper ng Zafiro Holdings, pinangunahan ni Althea ang pulong taglay ang kalmado ngunit puno ng awtoridad na mukha. Nakasuot siya ngayon ng madilim at mamahaling tailored suit. Maayos na nakatali ang kanyang buhok. Naglalabas ng aura ng isang walang kaduda-dudang CEO. Sa paligid ng lamesa, nakaupo sina Attorney Valderrama at ang pangkat ng mga eksperto sa batas at pananalapi na tapat sa kanyang yumaong ama. Lahat sila ay nakatitig kay Althea nang may paghanga. Nakikita ang tagapagmana na akala nila'y masyado pang inosente ay nagtransform na ngayon bilang isang malamig at estratehikong pinuno. Ang plano natin ay hindi lamang upang manira, Attorney Valderrama, sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay mahina ngunit tumatagos, kundi upang bawiin kung ano ang dapat na sa akin at bigyan ng leksyong hindi kailanman makakalimutan ni Doña Carmela. Inilatag ni Althea ang kanyang estratehiya. Hindi isasagawa ang pag-atake ng minsanan, kundi sa pamamagitan ng tahimik at sunod-sunod na operasyon. I-trap ang pamilya ni Rafael sa isang masalimuot na maze ng pananalapi. Ang unang hakbang ay ang malawakang pag-pull out ng pondo na matagal nang ininvest ni Althea sa pamamagitan ng kanyang shell company sa mga mahalagang proyekto ng kumpanya ni Doña Carmela. Si Althea, na may katayuan bilang pinakamalaking anonymous na investor sa ilang pangunahing proyektong pang-imprastruktura ni Doña Carmela, ay mayroong withdrawal clause na nagpapahintulot sa kanya na bawiin ang kapital anumang oras sa ilalim ng palusot na paglabag sa etika ng mamumuhunan. Isang sugnay na sadyang idinagdag niya noon upang subukin ang integridad ng kanyang asawa. Bawiin ang lahat ng puhunan mula sa proyektong Perlas ng Silangan at Bagong Pantalan, utos ni Althea. Gumamit ng palusot sa pamamagitan ng peking audit report na sinadya nating ipasok ng palihim. Palabasin niyo na ang pag-withdraw na ito ay sanhi ng gulat sa merkado at hindi kagagawan ng isang partido lamang. Gusto kong maghanapan sila ng kaaway sa mismong mga kasamahan nila sa negosyo. Mabilis na nag-take notes si Attorney Valderrama. Alam niyang ang biglaang pag-withdraw ng pondo mula sa dalawang malaking proyekto ay magdudulot ng matinding krisis sa liquidity para sa kumpanya ni Doña Carmela. Kapag walang pasok na kapital mula kay Althea, ang proyektong Perlas ng Silangan na siyang ipinagmamalaki ni Doña Carmela ay mabibigong matugunan ang deadline ng pagbabayad.
Nagbabanta ito ng bilyon-bilyong pisong multa at sisira sa kanilang reputasyon. Sa kabilang banda ng syudad, nasa rurok ng kayabangan si Doña Carmela. Katatapos lang niyang gumawa ng isang marangyang photoshoot para sa isang business magazine. Nakaupo siya sa kanyang opisina, umiinom ng kape mula sa mamahaling porselanang tasa, pakiramdam na siya ang malaking panalo. Si Althea, ang mahirap na babaeng iyon, ay nabura na sa buhay ng kanyang anak. Ligtas na ang mana. Kumusta ang paghahanda para sa engagement ni na Rafael at Isabela? Tanong niya sa kanyang sekretarya nang wala ni katiting na pakiramdam ng konsensya para sa kanyang kambal na apo, nakakatapon lang niya. Handa na po ang lahat, Doña Carmela. Ito ang magiging pinakamarangyang party ng taon. Sagot ng sekretarya. Ngunit biglang naabala ang katahimikan ni Doña Carmela. Padabog na bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Rafael. Namumutla ang kanyang mukha. Lukot ang kanyang polo. Kagagaling lang niya sa isang magulong emergency meeting. Mama, may malaking problema. Bulalas ni Rafael. Naghahabol siya ng hininga. Kumahina ka nga, Rafael. Huwag kang eksaherado. Ano bang nangyari? Tanong ni Doña Carmela, naiinis sa pagpapanik ng kanyang anak. Ang proyektong Perlas ng Silangan, ang pangunahing investor, ang dayuhang kumpanya na Aguila Capital, ay kababawi lang ng lahat ng kanilang kapital. Sabi nila may seryosong problema sa ating financial report at natatakot sila sa mga paglabag sa etika. Biglang nanigas si Doña Carmela. Ang Aguila Capital ay ang shell company na kinokontrol ni Althea sa pamamagitan ni Attorney Valderrama at ang kanilang puhunan, ang mismong buhay ng proyektong Perlas ng Silangan. Ano? Imposible? Nakatali na sila sa kontrata. Sino ang may lakas ng loob na magpakalat ng isyong ito? Sigaw niya. Nagsimula nang makarinig ng pagkataranta sa kanyang boses. Umiling si Rafael. Hindi ko alam, Mama. Sabi ng legal team natin, valid daw ang pag-pull out nila dahil sa sobrang higpit na clause na iyon. Pero Mama, kailangan nating magpasok ng pondo sa loob ng katrantay walang oras. Kung hindi, magmumulta tayo ng napakalaki at mawawalan ng lisensya sa proyekto. Ang mapagmataas na si Doña Carmela ay nagsisimula na ngayong maramdaman ang unang pagyanig mula sa estratehiya ng paghihiganti ni Althea. Agad niyang tinawagan ang mga bangko at mga kasosyo, sinusubukang takpan ang biglaang butas sa pondo. Pinaghinalaan niya ang mga lumang kaaway, ngunit hindi niya kailanman naisip na ang banta ay nagmumula sa multo ng nakaraan ni Rafael, ang babaeng itinuturing niyang walang kalaban-laban. Habang nagaganap ang kaguluhan sa opisina ni Doña Carmela, nakatanggap si Althea ng ulat mula kay Attorney Valderrama. Tagumpay ang unang target, senyorita. Ang proyektong Perlas ng Silangan ay nasa bingit na ng pagkabigo, ulat ni Attorney Valderrama. Tumango si Althea. Hindi siya nagpakita ng tuwa, kundi isang malamig na kasiyahan. Maganda, ngayon i-activate ang ikalawang target. Ang ikalawang target ni Althea ay higit na personal at nakakahiya. Si Beatrice, ang kapatid ni Rafael, ay may isang luxury boutique na buong pinondohan ng bank loan gamit bilang collateral ang mga ari-arian ng kumpanya ni Doña Carmela. Nalaman ni Althea na madalas mangulimbat si Beatrice sa buwis at ginagamit ang pondo ng boutique upang bumili ng mga personal na gamit. Inutusan ni Althea ang kanyang financial team na bilhin ang lahat ng utang ni Beatrice ng anonymous sa pamamagitan ng isang maliit na pribadong bangko at singilin ang utang na iyon ng oras ding iyon. Attorney Valderrama, gamitin ang pinaka-nakakahiyang legal na pamamaraan. Ipadala ang subpeena at kumpiskahin sa araw mismo ng engagement ni Rafael, sa harap mismo ng publiko, utos ni Althea. Gusto kong malaman ni Beatrice na ang yamang ipinagmamalaki niya ay isang huwad na kayamanan na maaari kong bawiin anumang oras. Bahagyang nagulat si Attorney Valderrama sa antas ng detalye ng napaka-personal na plano ni Althea. Gayunpaman, isinagawa niya ang utos na iyon nang walang pag-aalinlangan. Nakita niyang hindi lamang naghahanap si Althea ng pinsala sa pananalapi, kundi pati na rin ng pagbagsak ng dignidad. Makalipas ang ilang oras, lumala ang pagkabalisa ni Doña Carmela. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang finance manager na nag-ulat na biglang tinanggihan ng bangko ang kanilang aplikasyon para sa emergency loan upang matakpan ang Perlas ng Silangan. Bakit tinanggihan? Hindi ba't napakatibay ng ating collateral na ari-arian? Sigaw ni Doña Carmela sa telepono. Ang mga inyong inilagay na collateral, Doña Carmela, ay kasalukuyang nasa proseso ng foreclosure lawsuit mula sa ilang lumang creditors, lalo na ang mga ari-ari ang ginamit ni Beatrice
bilang garantiya sa utang ng kanyang butik, sagot ng finance manager na nanginginig ang boses. Naramdaman ni Doña Carmela na kumukulo ang kanyang dugo. Agad niyang ipinatawag si Beatriz. Pumasok si Beatriz na nakasimangot habang nagsusukat ng gown para sa engagement party ni Rafael. Ano ba yon, Mama? Busy ako, mataray nitong sabi. Anong problema? Ang butik mo ang problema. Ipaliwanag mo agad kung anong utang ito na bigla na lang nagpapakumpiska sa ating mga ari-arian, giit ni Doña Carmela. Nagulat si Beatriz. Maliit na utang lang yon, Mama. Matagal na yung bayad. Kumukuha lang ako paminsan-minsan ng pera mula sa kaha ng butik. Hindi na napigilan ni Doña Carmela ang kanyang galit. Naramdaman niyang na-corner siya mula sa lahat ng direksyon. Kumbinsido siyang may hindi nakikitang kaaway na umaasinta sa kanila. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang opisina, sinusubukang alamin kung sino ba itong Agila Capital na ito. Habang nakikipaglaban si Doña Carmela sa bagyo, ine-enjoy naman ni Althea ang kanyang simpleng sandali kasama ang kambal sa penthouse. Niyakap niya ang kanyang anak na babae at lalaki, nagkukwento tungkol sa isang matapang na pangunahing tauhang babae. Sa likod ng kanyang banayad ng ngiti, alam niyang ang kanyang makina ng paghihiganti ay gumagana ng perpekto. Hindi kailanman nakalimutan ni Althea ang kanyang pangunahing layunin. Hindi para yumaman dahil mayaman na siya, kundi upang tiyakin na hindi na muling mamaliitin at itatapon ng sinuman ang kanyang mga anak. Muling gumawa ng isa pang estratehikong desisyon si Althea. Inutusan niya si Attorney Valderrama na ihanda ang mga legal na dokumento para sa bagong kumpanya na Zafiro Holdings upang agad itong marehistro sa stock exchange. Ito ang pinakamatapang at mapanganib na hakbang dahil ibubunyag nito ng unti-unti ang tunay na lakas ni Althea sa mata ng publiko at media. Attorney Valderrama, gagamit tayo ng isang alias na elegante at makapangyarihan. Hayaang maamoy ng merkado ang presensya ng Ibong Adarna Group. Gusto kong malaman nilang may bagong puwersang handang palitan ng lumang trono, sabi ni Althea. Ang estratehiya ng paghihiganti ni Althea ay opisyal nang nagsimula. Ang unang atake ay nagdulot ng panik sa pananalapi. Ang ikalawang atake ay nakakahiya sa lipunan. At ang ikatlong atake na magbubunyag sa pagkatao ni Althea ay magiging isang ganap na pagkawasak na masasaksihan ng buong bansa. Si Doña Carmela at si Rafael na masyadong nabulag ng kayamanan at kayabangan ay hindi kailanman aakalain na ang sakunang ito ay dulot ni Althea, ang babaeng itinuring nilang mahirap, mahina, at walang kalaban-laban. Malapit na nilang mapagtanto na itinapon nila hindi lamang ang isang asawa at ina, kundi pati na rin ang reyna ng pananalapi na ngayon ay handa ng bawiin ang trono. Ang engagement party ni Rafael at Isabela ay ginanap sa Grand Ballroom, sa isa sa mga sikat na luxury hotel na pagmamay-ari ng pamilya ni Isabela sa BGC. Daan-daang mahahalagang bisita mula sa hanay ng mga bilyonaryo at opisyales ang nagtipon. Si Doña Carmela ay nakatayo sa may pintuan, nakasuot ng kumikinang at mamahaling gown. Sinasalubong ang mga bisita ng may matigas na pekeng ngiti. Pilit niyang itinatago ang pagpapanik na kanyang nararamdaman sa likod ng mga tawanan at magagaan na kwentuhan. Nanganganib pa ring mabigo ang proyektong Perlas ng Silangan at ang bantang demanda sa pagkuha ng mga ari-arian para sa utang ni Beatriz ay parang isang punyal na nakabaon sa kanyang likuran. Gayunpaman, kailangan niyang magmukhang perpekto ngayong gabi. Kailangan niyang patunayan sa mundo na matatag pa rin ang kanyang dinastiya sa negosyo. Nakatayo si Rafael sa tabi ng kanyang ina, mukhang kagalang-galang sa isang mamahaling tuksido. Subalit, hindi nagpapakita ng kaligayahan ang kanyang mga mata, kundi kawalan at kaunting takot. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang kanyang cellphone. Nag-aalalang baka biglang sumulpot si Althea o may masamang balita na dumating mula sa opisina. Itinapon na niya ang kanyang pamilya at ngayon ay kailangan niyang ipagmalaki ang gantimpala mula sa kanyang pagtataksil. Si Isabela, isang magandang babae na sobrang yaman. Sa isang sulok ng silid na nakatago mula sa paningin ni Doña Carmela, naroroon si Althea. Hindi siya dumating bilang bisita, kundi bilang tagamasid at utak ng dramang malapit ng mabunyag. Nakasuot si Althea ng isang simple ngunit eleganteng evening gown. Sinamahan siya ni Clarice at ng ilang miyembro ng kanyang security team na nakadisguise. Itinago niya ang kanyang mukha sa karamihan. Matalas ang kanyang mga matang nagbabantay sa bawat galaw. Walang pakialam si Althea sa karangyaan. Nakatuon lang siya sa sandali ng pagkawasak na perpekto niyang dinisenyo. Umabot ang kaganapan sa kasukdulan nito. Umakyat sina Rafael at Isabela
sa entablado upang isagawa ang ritual ng pagpapalitan ng singsing. Kinuha ni Doña Carmela ang mikropono, handang ibigay ang kanyang talumpati ng tagumpay. Nagniningning ang kanyang mukha. Pakiramdam niya'y matatakpan niya ang lahat ng kanyang problema ngayong gabi. Ang gabing ito ay isang makasaysayang gabi. Ang gabi kung kailan ang kaisa-isa kong anak na si Rafael ay natagpuan ng kanyang tadhana kasama ang babaeng karapat-dapat sa estado ng ating pamilya. Iwanan na natin ang nakakahiyang nakaraan. Huminto sandali si Doña Carmela upang tumawa ng mapanghamak. Eksakto sa sandaling iyon, nang banggitin ni Doña Carmela ang nakakahiyang nakaraan, nagsimula ang plano ni Althea. Sa labas ng ballroom, pinangunahan ni Attorney Valderrama ang kanyang legal team. Hindi sila dumating para mag-party. Dumating sila para isagawa ang utos ni Althea. Si Attorney Valderrama, na may kalmadong mukha at hindi mapapabulaanan na legal na awtoridad, ay pumasok sa tahimik na ballroom na inaalalayan ng 2 opisyal mula sa korte at mga sheriff. Agad na nabaling ang lahat ng mata kay Attorney Valderrama na naglakad ng diretso papunta sa entablado. Tinitigan siya ni Doña Carmela ng naguguluhan. Kilala niya si Attorney Valderrama, isang batikang abogado na lubos na nirerespeto. Pasensya na sa panggugulo sa inyong pagdiriwang, Doña Carmela, sabi ni Attorney Valderrama. Ang kanyang malakas at opisyal na boses ay nagpatahimik sandali sa ballroom. Dumating kami hindi upang magdiwang, kundi upang isagawa ang tungkulin sa batas. Napangiti ng alanganin si Doña Carmela. Anong tungkulin, Attorney Valderrama? Nagkamali yata kayo ng pinuntahan. Nagdiriwang kami rito. Mahigpit siyang pinutol ni Attorney Valderrama. Dumating kami para magsagawa ng biglaang pagkumpiska sa mga ari-ariang ginamit bilang collateral sa pautang ni Senyorita Beatriz, ang inyong anak. Ang utang na iyon ay lumampas na sa palugit at inilipat sa mga bagong creditor na humihingi ng buong kabayaran sa oras na ito mismo. Ang pahayag na iyon ay parang kidlat sa gitna ng tanghali. Muntik nang matumba si Doña Carmela. Agad na namutla ang kanyang mukha. Nanigas sina Rafael at Isabela sa entablado. Nagsimulang magbulong-bulungan ang lahat ng bisita na nakatingin kina Doña Carmela at Rafael. Biglang si Beatriz, na nasa gilid ng entablado suot ang isang nakamamanghang designer gown, ay sumigaw ng histerikal. Hindi niya alam na ang utang sa kanyang butik na itinuring niyang maliit na bagay ay ginawang time bomb ni Althea. Hindi maaari. Walang kinalaman ang butik ko rito. Hindi ito makatarungan, sigaw ni Beatrice. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay. Ayon sa utos na ito ng korte, Doña Carmela, patuloy ni Attorney Valderrama na walang ekspresyon habang itinaas ang makapal na dokumento. Kailangan din naming kumpiskahin ang mga gumagalaw na ari-arian, movable assets na may kaugnayan sa collateral. Kailangan naming kunin ang sports car na nakaparada sa labas na binili gamit ang pondo ng butik. At, ibinaling ni Attorney Valderrama ang kanyang tingin kay Beatriz na ngayoy takot na takot. Kailangan naming kumpiskahin ang mga brilyanteng alahas na inyong suot, Senyorita Beatriz. Dahil napatunayang binili iyon gamit ang pondo ng kumpanya na kasalukuyang may problema. Lumapit ang 2 opisyal ng korte kay Beatriz na agad naghisterikal at sinubukang tumakbo. Sinubukan ni Doña Carmela na harangan ito. Sumisigaw tungkol sa dignidad at mabuting pangalan ng pamilya. Subalit, si Attorney Valderrama ay isang kinatawan ng batas at hindi siya mapipigilan. Sa isang sulok ng ballroom, tinititigan ni Althea ang tagpong iyon. Ito ang unang parusa na dapat nilang tanggapin. Parusa sa kayabangang nag-iisip na kayang resolbahin ng pera ang lahat. At parusa sa pang-iinsultong ibinigay nila sa kanya. Nakita niya si Rafael na nakatayong nanigas, walang magawa. Ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding kahihiyan. Hindi alam ni Rafael, ang babaeng kakatapon pa lamang niya ang siyang utak sa likod ng lahat ng kahihiyang ito. Lalo pang naging magulo ang sitwasyon. Ang mass media na inanyayahan upang i-cover ang marangyang engagement na ito ay ngayoy nag-aagawan sa pagkuha ng mga litrato at video ng pagkumpiska kay Beatriz. Tiyak na nakakahiya ang mga headline bukas. Engagement ng bilyonaryo na uwi sa kumpiskasyon ng korte. Si Doña Carmela, na nauubusan na ng dahilan, ay sinubukang agawin muli ang mikropono. Ito'y isang paninira. Gawa ito ng mga naiinggit na kalaban sa negosyo. Lalabanan natin ito sa korte, sigaw niya. Ngunit, hindi pa tapos ang drama. Nagbigay ng senya si Althea sa kanyang team. Biglang ang higanteng LED screen sa likod ng entablado na dati nagpapakita ng mga sweet na litrato ni na Rafael at Isabela
ay tuluyang nagbago. Ipinakita ng screen ang mga breaking news na kalalabas lamang sa mga pangunahing network sa Pilipinas. Malaking headline, bigla ang krisis sa liquidity. Dalawang pangunahing proyekto ng pamilyang Montemayor, nanganganib. Presyo ng stocks, bumagsak ng 40% sa ilang oras. Ibinunyag ng balita ang detalye tungkol sa malaking pag-pull out ng kapital mula sa Aguila Capital, ang shell company ni Althea, na nag-iwan ng butas sa pondo na hindi na matatakpan. Kasabay ding binanggit na si Doña Carmela ay iniimbestigahan dahil sa hinihinalang manipulasyon sa financial reports. Ang epekto ng balitang ito ay mas nakakasira kaysa sa pagkumpiska kay Beatriz. Ang mga bisita, na karamihan ay mga mamumuhunan at mga kasosyo sa negosyo, ay agad na nagpanik. Nagsimula silang magbulungan, kinuha ang kanilang mga cellphone, at nagmamadaling umalis sa ballroom. Ang party na iyon ay naging isang newsroom at magulong trading floor. Sa wakas, naunawaan na ni Rafael nang makita niya ang screen. Ito ay hindi lamang problema ni Beatriz. Ito ay isang planadong pag-atake sa buong imperyo ng kanyang ina. Tinitigan niya ang kanyang ina nang may mapanghusgang tingin. Si Doña Carmela ay nakatayong tila estatwa ngayon sa entablado. Tuluyan nang nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Mula sa malayo, ngumiti ng mapakla si Althea. Nagtagumpay siya. Nasira niya ang kanilang dignidad sa publiko at ipinakita sa mundo na ang yaman ni Doña Carmela ay isa lamang kastilyong buhangin na handang wasakin ng mga alon. Nang halos walang tao na ang ballroom at sina Doña Carmela at Rafael ay nanatiling nakatayo sa gitna ng guho ng kanilang party. Lumabas sina Althea at Clarice sa gusali. Hindi sila sumakay sa isang mamahaling sasakyan. Marahan silang naglakad. Ano ang pakiramdam, Althea? Tanong ni Clarice. Nakakaluwag, Clarice. Pero simula pa lang ito, napahiya na sila. Ngayon, oras na nila para maranasan ang pagdurusang naramdaman ko, sagot ni Althea. Kalmado ang kanyang boses at walang labis na emosyon. Alam ni Althea na ang pagbagsak sa pananalapi at lipunan na ito ay magtutulak kina Doña Carmela at Rafael na hanapin kung sino ang nasa likod ng Aguila Capital at ang misteryosong pag-pull out ng pondo. Magpapanik sila at gagawa ng mga maling hakbang. Iyon ang hinihintay ni Althea. Inayos na ni Althea na ang bakas ng Aguila Capital ay humantong sa isang maling clue na magpapaligaw lalo sa kanila. Habang inihahanda niya ang kanyang panghuling suntok, ang pagbubunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Nang gabing iyon, mahimbing na natulog si Althea. Sinasabayan ng banayad na pag-awit ng kambal. Habang sina Doña Carmela at Rafael ay ginugol ang gabi sa pagkataranta at kahihiyan. Kinabukasan, ang marangyang mansyon ni Doña Carmela ay binalot ng madilim na aurang hindi pa nangyari kailanman. Ang kumikinang na baccarat crystal chandelier sa pangunahing bulwagan ay tila nawalan ng ningning. Ang hapagkainan na karaniwang puno ng masasarap na putahe ay tila tahimik at tensyonado ngayon. Nagpiesta ang media kagabi, ginagawang pangunahing balita sa buong bansa ang pagkabigo ng engagement at ang kanilang krisis sa negosyo. Nakaupo si Doña Carmela. Ang mukha ay lukot sa stress, hawak ang isang tasa ng malamig na tsaa. Patuloy na bumabagsak ang presyo ng shares ng kanyang kumpanya at walang tigil ang pagring ng telepono mula sa mga bangkero at kasosyo sa negosyo, hinihingi ang paliwanag at binabawi ang pamumuhunan. Pakiramdam niya'y napaligiran siya ng isang hindi nakikitang kaaway. Sinisi niya ang lahat. Si Beatriz na naging pabaya sa kanyang mga utang, si Rafael na naging tamad sa pamamahala ng mga proyekto, at maging ang kanyang yumaong asawa dahil sa pag-iiwan ng isang napakasalimuot na negosyo. Sino? Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Rafael! Sigaw ni Doña Carmela habang hinahampas ang lamesa. Ang Aguila Capital na yan ay isang ghost company. Bakit gustong-gusto nilang sirain tayo? Nakaupong tahimik si Rafael. Ang mukha niya ay nakatakip ng dyaryo na puno ng nakakahiyang litrato ng kumpiskasyon kay Beatriz sa party. Ang pakiramdam niya ng pagkakasala ay nahahaluan na ng takot ngayon. Hindi na siya natatakot sa kanyang ina, kundi natatakot sa misteryosong kapangyarihan na sumisira sa kanila. Naalala niya si Althea, ang babaeng itinapon niya. Bagamat kinumbinsi niya ang kanyang sarili na si Althea ay isa lamang mahirap na babae sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakaramdam siya ng nakakakilabot na koneksyon. Ang babaeng inabandona niya, na ininsulto niya, ay tila bumangon mula sa abo para maghiganti. Mama, may kinalaman kaya ito sa babaeng yon? Nag-aalangang tanong ni Rafael.
Ibinaba niya ang dyaryo at tinitigan ang mga mata ng kanyang ina. Mapait na tumawa si Doña Carmela. Si Althea? Huwag kang katawa-tawa, Rafael. Wala ngang pambili ng diaper ang babaeng yun. Isa lamang siyang bobong babae galing sa eskinita. Tiyak na umiiyak na siya ngayon sa lumang inuupahan niya. Sabi ni Doña Carmela na may huwad na paniniwala. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili kaysa kumbinsihin si Rafael. Ngunit, hindi kumbinsido si Rafael. Nang gabing iyon ay naglakas loob siya. Ninakaw niya ang luma at kalawanging susi ng kotse mula sa drawer ng kanyang ina at palihim na nagpunta sa lumang inuupahang kwarto. Umasa siyang makikita niya si Althea na nagdurusa at nagmamakaawa para makaramdam siya ng lakas at makalimutan ang kanyang pagkakasala. Pagdating niya sa masikip na eskinitang iyon, walang tao sa inuupahang bahay. Nakakandado ang pinto, maalikabok ang mga bintana. Sinabi ng mga kapitbahay na nakausap niya na umalis na ang babaeng iyon kasama ang kanyang kaibigan ilang araw na ang nakalipas na walang iniiwang bakas. May nadamang kalungkutan na umatake sa puso ni Rafael. Hindi nagdusa si Althea. Naglaho si Althea. Ang kawalan ng kakayahan na mahanap si Althea ang lalong nagpapataas sa pagkabagabag ni Rafael. Umuwi si Rafael na may blangkong puso, lalo siyang nako-corner. Sa gitna ng pagguho ng kanyang pananalapi at isipan, nagsimula siyang maghanap ng mga nakatagong ebidensya na maaaring magpaliwanag sa kaguluhang ito at mas mahalaga, magbigay katarungan sa kanyang desisyon na iwan si Althea. Alam niyang palaging itinatago ni Doña Carmela ang mahahalagang dokumento sa loob ng caja de hierro sa kanyang opisina. Sa gabi, nang mahimbing na ang tulog ni Doña Carmela dahil sa sleeping pills, palihim na pumasok si Rafael sa opisina ng kanyang ina. Binuksan niya ang safe gamit ang lumang sikretong code na minsan niyang nalaman. Doon, hindi lang niya natagpuan ang nakakabahalang financial reports at mga sulat sa Aguila Capital, kundi pati na rin ang isang pulang folder na umagaw sa kanyang atensyon. Sa loob nito ay ang huling habilin at testamento ng kanyang yumaong ama. Binasa ni Rafael ang testamento nang nanginginig ang mga kamay. Natagpuan niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang kanyang ama na palaging tutol sa kasakiman ni Doña Carmela ay nagtabi ng malaking bahagi ng mana sa ilalim ng pamamahala ng isang trust fund na may tiyak na tagubilin na ang mga ari-ariang iyon ay dapat gamitin upang paunlarin ang mga apo na isinilang mula sa isang kasal na batay sa tunay na pag-ibig, hindi para sa interes sa negosyo ni Doña Carmela. Nagulat si Rafael. Tila ang testamentong ito ay ginawa para sa kanila ni Althea. Alam ng kanyang ama ang pag-iral ni Althea at tila nahulaan na ang senaryong ito. Ang mas nakakagulat pa, tinukoy ng testamento ang pangalan ng isang sikat na law firm bilang manager ng trust, ang Valderrama Law Firm. Natigilan si Rafael. Si Attorney Valderrama, ang abogadong namuno sa pagkumpiska sa kanyang engagement party. Ngayon ay naiintindihan na niya ang koneksyon. Si Attorney Valderrama ay hindi lumang karibal sa negosyo ng kanyang ina, kundi ang taong itinalaga ng kanyang ama para protektahan ang ilang partikular na ari-arian. At bakit biglang umaatake ng todo si Attorney Valderrama sa kanila? Posible bang alam na ni Althea ang tungkol sa testamentong ito o ang testamentong ito ang mismong nagpoprotekta kay Althea? Ang pakiramdam ng pagkakasala ni Rafael ay napalitan na ngayon ng matindi at mapait na pagsisisi. Napagtanto niya kung gaano siya katanga. Iniwan niya si Althea, ang babaeng marahil nagdadala ng susi sa yaman na mas malaki at mas lehitimo kaysa sa ipinangako ng kanyang ina. Dahil lang sa takot at kasakiman, itinapon niya ang dalawang kambal na dapat sanay mga lehitimong tagapagmana ng trust fund ng kanyang ama. Sa parehong pagkakataon, nakatanggap si Althea ng ulat mula kay Attorney Valderrama. Senyorita Althea, nagsisimula na pong magpanik at maghinala ang kampo ni Doña Carmela sa inyong yumaong biyenan. Siguradong hahanapin ni Rafael ang testamentong iyon. Ngumiti ng tipid si Althea. Mabuti. Hayaan mo siyang makita ito. Hayaan mo siyang maramdaman ang nakakapasong pagsisisi. Attorney Valderrama, simulan na ang susunod na hakbang. Agad na ilunsad ang pinakabagong teknolohikal na produkto mula sa Zafiro Holdings sa ilalim ng pangalang Ibong Adarna Group. Tiyaking isasagawa ang paglulunsad na ito sa buong bansa at i-cover ng eksklusibo ng lahat ng online media at TV. Ischedule bukas ng gabi sa primetime. Inihahanda na ni Althea ang pinakahuling ebidensya na magpapalakas sa kanyang posisyon sa mata ng publiko at ng batas. At ang pinakamahalaga, inihahanda niya ang entablado
para sa kanyang paglitaw na gugulat kina Rafael at Doña Carmela. Gusto niyang makita nila kung gaano kalayo na ang narating ni Althea na kanilang itinapon. Nang gabing iyon, bumalik si Rafael sa guest room, dala ang kopya ng testamento ng kanyang ama. Hindi siya nakatulog, nakaupo lamang siya, nakatitig sa dokumento at pinag-iisipan ang kanyang kalupitan. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ina. Itapon mo yan, hiwalayan mo siya. Inaamin niyang maling landas ang kanyang napili. Naramdaman niya ang nakatagong pag-amin sa kanyang sarili. Mas minahal niya ang karangyaan kaysa kay Althea, at ngayon ay mawawala na sa kanya ang dalawa. Kinabukasan, nagpatawag si Doña Carmela ng emergency meeting kasama ang kanyang finance team. Sinubukan niyang isisi ito sa hindi malinaw na lumang testamento ng kanyang asawa. Pumasok si Rafael sa silid. Madilim ang mukha. Mama, kailangan nating hanapin si Althea at ang mga bata, apurahang sabi ni Rafael. Natagpuan ko ang testamento ni Papa. Ang mga anak natin ang tagapagmana ng trust fund. Kung mahanap natin sila, magagamit natin ang testamento para sampahan ng countersuit si Attorney Valderrama. Tiningnan ni Doña Carmela ang kanyang anak na may pagkasuklam. Baliw ka ba, Rafael? Pagkatapos mo silang itapon, sa tingin mo ba ay babalik pa sila? Isa pa, ang manang iniwan ng iyong ama ay hindi maikukumpara sa kung anuman ang mayroon tayo ngayon. Alam ni Rafael na mali ang kanyang ina. Alam niyang ang testamento ang susi. Subalit, si Doña Carmela na nabulag ng kayabangan ay tumangging makinig. Inutusan niya ang kanyang finance team na mag-focus sa pangungutang ng pondo, hindi sa paghahanap kay Althea. Pagdating ng gabi, naghahanda na si Althea sa kanyang penthouse. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Mukhang napakaganda sa isang pasadyang dinisenyo na evening gown. Sa labas, mahimbing na natutulog ang kambal sa ilalim ng pagbabantay ni Clarice. Ngayong gabi, lalabas siya bilang CEO ng Ibong Adarna Group. Sa kabilang banda, sina Rafael at Doña Carmela ay nakaupo sa kanilang marangyang sala na parang isang gintong hawla. Nanonood sila ng balita. Umasa silang may magandang balita tungkol sa pondo ng pagsagip na inapply nila. Biglang nagbago ang broadcast sa balita. Ipinakita sa isang marangyang commercial ang paglulunsad ng bagong revolusyonaryong produkto mula sa isang bagong tech company na tinatawag na Ibong Adarna Group. Nagkunot noo sina Rafael at Doña Carmela. Sino ba itong Ibong Adarna Group? Bakit nakakuha ang bagong kumpanya ng ganitong primetime slot? Pagkatapos ay nagpatuloy ang programa sa isang press conference ng paglulunsad. Sa entablado ay nakatayo ang isang eleganteng babae, maganda, at puno ng kapangyarihan na napapalibutan ng mga board of directors. Nakatitig sina Rafael at Doña Carmela sa TV screen. Nanlaki ang kanilang mga mata, at agad na namutla ang kanilang mga mukha, doon sa kumikinang na entablado. Sa harap ng mga kamera at national media, buong kumpiyansang hawak ang mikropono si Althea. Si Althea na itinapon nila dahil sa akalang mahirap at walang kalaban-laban. Si Althea na ngayon nagpapakilala bilang CEO ng Ibong Adarna Group, isa sa mga pinaka-promising na kumpanya sa Asia. Hindi mailarawan ang kanilang pagkagulat, nakatitig lamang sila. Habang sa TV, nakangiti si Althea, isang ngiting puno ng tagumpay at kapangyarihan. Nakabukas pa rin ang TV sa marangyang sala ng pamilya ni na Rafael, nagpapakita ng mukha ni Althea na nakangiti ng may awtoridad. Ang mukha ni na Rafael at Doña Carmela ngayon ay hindi na lang basta namumutla, kundi nangingitim na sa pagkagulat at hindi paniniwala. Nasaksihan nila ng kanilang sariling mga mata na ang babaeng itinapon nila sa bangin ng kahirapan at kahihiyan ay ngayoy nakatayo sa tuktok ng mundo ng negosyo, pinamumunuan ng isang kumpanyang higit na mas magaling kaysa sa kanila. Hindi maaari. Siguro kakambal niya iyon. Paano namang ang babaeng patay gutom na iyon? Histerikal na sigaw ni Doña Carmela, sinusubukang itanggi ang katotohanang malinaw na nakalatag sa kanyang harapan. Si Rafael na ngayoy hawak ang testamento ng kanyang yumaong ama ay mahinang umiling. Nakita niya ang hindi maikakailang pagkakahawig. Nakita niya ang mga mata na dati niyang inaakalang inosente ay nagpapamalas na ngayon ng talino at kapangyarihang hindi mapantayan. Siya yan, Mama. Siya si Althea. At naniniwala akong siya ang nasa likod ng Agila Capital. Siya ang bumawi sa pondo natin. Bulong ni Rafael. Puno ng takot at pagsisisi ang kanyang boses. Kinabukasan, umabot sa kumukulong punto ang pagpapanik ng pamilya. Si Doña Carmela na karaniwang nakakakontrol sa kanyang emosyon ay patuloy na sumisigaw at sinisisi si Rafael sa kanyang katangahan.
Napagdesisyonan nilang kailangan nilang makipagkita kay Althea sa lalong madaling panahon. Maging iyon man ay para magmakaawa, magbanta, o subukang bawiin ang mana ng mga bata na ngayon ay susi na para sa trust fund ng ama ni Rafael. Ginamit ni Doña Carmela ang lahat ng natitirang koneksyon niya upang subaybayan ang kinaroroonan ni Althea. Nakatanggap siya ng impormasyon na ang Ibong Adarna Group ay magsasagawa ng isang victory party at iaanunsyo ang pakikipagtulungan sa mga global na mamumuhunan sa gabing iyon. Tiningnan ni Doña Carmela na ito na ang kaisa-isang pagkakataon para sa isang komprontasyon. Pagdating ng gabi sa Grand Ballroom ng pinakamarangyang hotel sa BGC, na puno ng karangyaan at kagalakan ng paligid. Ito ay isang pagdiriwang ng kumpanya ni Althea para sa malaking tagumpay ng paglulunsad ng kanilang produkto at ang pagpirma sa mga mega project contracts. Ang mahahalagang bisitang dumalo ay ang mga bilyonaryong dati ay mga kasamahan ni Doña Carmela na ngayoy dumadagsa at lumalapit sa bagong puwersa kay Althea. Nakatayo si Althea sa gitna ng silid, nakasuot ng nakamamanghang maroon na evening gown na nagbibigay ng aura ng isang reyna. Tumatanggap siya ng mga pagbati, matamis na ngumingiti, ngunit nananatiling alerto ang kanyang mga mata. Alam niyang darating sina Rafael at Doña Carmela. Tiniyak niya na maipapadala sa kanila ang peking imbitasyon, sadyang pinapain sila para dumalo sa okasyon. Tama nga, makalipas ang ilang sandali, mula sa entrance, makikita sina Doña Carmela at Rafael na nagmamadaling pumasok. Sila ay parehong nakasuot ng mamahaling damit, pilit na itinatago ang kanilang panik at kahihiyan. Mukha silang mga pulubi na nakasuot ng mamahaling damit, ibang-iba sa aurang ng tagumpay na namamayani sa silid. Agad na umagaw ng pansin ang kanilang pagdating. Lalo na't ang kanilang eskandalo ay kamakailan lamang naging laman ng media. Sumiksik sa karamihan si Doña Carmela. Naglakad siya ng diretsyo kay Althea. Pula ang kanyang mukha na naghahalo ang galit at pagmamakaawa. Sumunod si Rafael nang nakayuko ang tingin. Hawak-hawak ang testamento sa bulsa ng kanyang suit. Althea! Itigil mo na ang palabas na ito! Sigaw ni Doña Carmela. Matinis ang boses niya. Wala siyang pakialam sa mga titig ng ibang mga bisita. Alam kong ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Itigil mo na yan. Hindi mo kami pwedeng sirain. Lumingon si Althea. Naglaho ang kanyang ngiti at napalitan ng malamig na ekspresyon. Humingi siya ng katahimikan sa mga dumalo at kinuha ang mikropono mula sa pangunahing podium. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa kanilang tatlo. Ito ang entablado na inihanda ni Althea para sa malaking pagbubunyag. Magandang gabi sa lahat ng naririto, sabi ni Althea. Kalmado at may autoridad ang kanyang boses. Higit na makapangyarihan kaysa sa mga sigaw ni Doña Carmela. Salamat sa inyong pagdalo sa munting pagdiriwang na ito. At nagkataong may napaka-espesyal tayong mga bisitang dumating ngayong gabi. Sila ang pamilya ng dati kong asawa. Tinitigan ng diretsyo ni Althea ang mga mata ni na Doña Carmela at Rafael. Isang titig na puno ng pagkadismaya at lakas. Ang mga espesyal na bisitang ito ay inaakusahan akong sinira ko raw sila. Kung gayon, aaminin ko. Ikinagulat ito ng lahat ng mga bisita. Ako ang nagtatag ng Aguila Capital, ang kumpanyang humila sa mga investments mula sa kanilang mga bulok na proyekto. At oo, ako rin ang sumiguro na ang utang ng bayaw kong si Beatriz ay siningil ng buo sa publiko. Nagulat si Doña Carmela sa tahasang pag-amin ni Althea. Bakit, Althea? Ikaw ay isang hamak na babaeng tinulungan lang namin. Tumawa ng mahina si Althea. Mahirap? Dito nagsisimula ang pagbubunyag. Muli akong magpapakilala. Ang pangalan ko ay hindi lamang basta Althea, kundi Althea Vilonco. Ako ang kaisa-isang tagapagmana at may-ari ng Zafiro Holdings na ngayoy nag-transform na bilang Ibong Adarna Group. Nagulat ang lahat ng mga bisita. Ang Zafiro Holdings ay isang maalamat na pangalan na palaging nababalot ng misteryo. Ang tsismis tungkol sa nag-iisang tagapagmana nito na naglaho ay nasagot na ngayon. Ipinagpatuloy ni Althea, ang kanyang boses ay pumipintig sa pigil na emosyon. Hindi ako mahirap, nagpanggap lamang akong mahirap. Isinabuhay ko ang palabas na iyon para subukin ang aking asawang si Rafael. Minamahal ba niya ako o ang pera ko? Lumingon si Althea kay Rafael. Nakakasugat ang kanyang tingin. At ikaw, Rafael, bumagsak ka sa pagsubok na iyon. Pinili mo ang yaman ng nanay mo. Inabandona mo ako, ang asawa mo, at ang mas malupit pa. Inabandona mo ang bagong silang nating kambal. Sa utos ng nanay mo, inutos mong itapon ang sarili mong dugo at laman. Ang mga salitang itapon ng sanggol ay nagdulot ng gulat at bulungan sa mga bisita. Sinubukan ni Doña Carmela na ipagtanggol ang sarili.
Kakasinungalingan yan. Pinalayas lang namin siya. Si Rafael na hindi na nakatiis pa ay napaluhod sa sahig. Inilabas niya ang testamento ng kanyang ama. Hindi, Mama! Hindi siya nagsisinungaling! Ako ang duwag! At Mama, alam mo ba kung ano ang itinapon mo? Ang mga apo na ininsulto mo ay ang mga lehitimong tagapagmana ng trust fund ni Papa. Ang testamentong ito ang magpapatunay. Alam na ni Papa ang kasakiman mo, sigaw ni Rafael, nakatitig sa kanyang ina na may halong matinding puot. Tuluyang natahimik si Doña Carmela. Nanginginig ang mga kamay. Ang iskandalo ng pag-abandona sa mga bata na ngayoy nabunyag sa harap ng publiko at sinamahan pa ng pagbubunyag sa testamento ay sumira sa natitirang reputasyon at kapangyarihang mayroon siya. Napagtanto niyang ang kanyang malupit na utos ay bumalik at bumaon sa sarili niya. Hindi lamang niya nawala ang kanyang negosyo, kundi nawala rin niya ang kanyang anak. At ang pinakamahalaga, nawalan siya ng karapatan sa trust fund ng pera ng kanyang yumaong asawa. Tinitigan ni Althea si Rafael na umiiyak ng humahagulgol. Tama ka, Rafael. Isa kang duwag. At ngayon ay hindi ko kailangan ng testamentong iyan. Ang yaman mismo ng aking ama ay higit pa sa sapat para buhayin ang aking mga anak. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Kailangan ko lang ng hustisya. Nagbigay ng senya si Althea kay Attorney Valderrama na agad na umakyat sa entablado. Sa formal na boses ay inanunsyo ni Attorney Valderrama, formal na naghain ng annulment si Senyorita Althea Villonco na mayroong pinakamataas na paghingi ng danyos perwisyo at inirereklamo rin si Doña Carmela sa mga akusasyong financial fraud at money laundering na sinusuportahan ng mga ebidensyang aming natagpuan. Ang anumang ari-ari ang natitira sa pamilya Montemayor ay kukumpiskahin upang mabayaran ang mga naluging investors at bilang danyos kay Senyorita Althea. Sa gitna ng nagkakagulong karamihan, tinapos ni Althea ang kanyang pagbubunyag ng isang tumatagos na pangungusap. Ininsulto niyo ako dahil mukha akong mahirap. Itinapon ninyo ang aking mga anak ngayon. Tingnan ninyo. Ang babaeng itinapon ninyong ito ay ang taong makikita ninyo sa tuwing bubuksan ninyo ang telebisyon. Dahil ang Ibong Adarna Group, ang malapit ng maging pinakamalaking kumpanya sa bansang ito. Pinalayas sina Doña Carmela at Rafael mula sa ballroom sa ilalim ng mapandidiring tingin ng mga bisita at kislap ng mga kamera ng media. Umalis silang nakayuko, iniiwan ang karangyaang dati nilang tinatamasa tungo sa kinabukasang puno ng pagsisisi. Nakuha na sa wakas ng reyna na si Althea ang kanyang hustisya at ang kanyang trono. Pagkatapos ng gabi ng pagbubunyag na yumanig sa lahat, ang legal na bagyo ay walang awang humampas sa pamilya ni Doña Carmela. Kumilos ng mabilis si Althea sa pamamagitan ng legal team ni Attorney Valderrama. Wala nang negosasyon o pagpapatawad. Ito na ang kabuuang pag-uusig sa lahat ng kanilang pinansyal at moral na kasalanan. Ang investigasyong pinangunahan ng mga awtoridad na itinulak ng malalakas na ebidensya mula sa Zafiro Holdings, ang kumpanya ni Althea, ay agad na natuklasan ang tumpok ng financial fraud, pag-iwas sa buwis, at pang-aabuso sa pondo ng mga investors na matagal nang itinatago ni Doña Carmela. Ang krisis sa liquidity na nilikha ni Althea ay naging mitsa para maibulgar sa publiko ang lahat ng kabulukang iyon. Sa loob ng wala pang isang linggo, opisyal na idineklarang pangunahing suspek si Doña Carmela. Siya na dating namumuhay ng palibot ng karangyaan at mga taga-silbi ay kailangan na ngayong harapin ang nakakapagod na interogasyon. Ang kayabangan niya at labis na pagmamataas ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng matinding takot. Napagtanto niyang hindi na mabibili ng kapangyarihan ng kanyang pera ang kalayaan niya sa pagkakataong ito. Dahil ang kanyang kalaban ay isang taong ang yaman ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, tuluyan namang bumagsak si Rafael. Nawala niya ang lahat, ang kanyang trabaho at ang kanyang fiancé. Agad na kinansela ni Isabela ang engagement dahil sa iskandalo at higit sa lahat, nawalan siya ng respeto sa sarili niya. Sinubukan niyang kontakin si Althea ng paulit-ulit at magmakaawa ng awa. Sumagot lamang si Althea sa pamamagitan ni Attorney Valderrama ng isang malamig na mensahe, ang desisyon mong abandonahin ang mga anak mo at pumirma sa mga papeles ng annulment ay desisyon mo. Wala nang balikan. Sa wakas, naglabas ng warrant of arrest ang korte para kay Doña Carmela. Ang sandali ng kanyang pagkaaresto ay naging isang nakakahiyang panoorin sa publiko. Dinala si Doña Carmela palabas ng kanyang marangyang mansyon habang kumikislap ang mga kamera ng media.
Nakatitig lang siya ng malayo sa gate, inaalala ang kapangyarihang tuluyan ng naglaho. Si Beatrice na nakumpiska ang lahat ng ari-arian ay nagawang makatakas sa kulungan sa pamamagitan ng pagiging state witness na nagdiin laban sa kanyang sariling ina. Siya, na dati laging minamaliit si Althea, ay kailangan na ngayong mamuhay ng palipat-lipat, walang anumang karangyaan, at sinisisi si Doña Carmela sa kanyang sinapit. Samantala, lalong lumakas ang posisyon ni Althea sa mundo ng negosyo. Ang Ibong Adarna Group ay tumaas at naging pinakamaimpluwensyang kumpanya. Ipinanalo ni Althea ang kasong annulment ng walang kahirap-hirap nang hindi man lang sumisipot si Rafael. At ang danyos na hiningi niya ang nagpabangkrap ng tuluyan kay Rafael at sa natitirang ari-arian ng pamilya nito. Hinarap ni Rafael ang katotohanan. Hindi siya nakulong dahil ang pagkakasangkot niya ay higit pa sa moral na issue at pag-abandona. Hindi ang mga pangunahing financial crimes ni Doña Carmela. Gayunpaman, wala na siyang natira ngayon. Nawala niya ang lahat ng pribilehiyo kabilang ang bahay na kanyang tinitirhan. Napilitan siyang lisanin ang marangyang mansyong iyon, dala ang mga kakaunting natitirang ari-arian na hindi nakumpiska. Napagtanto niyang ang pagsisisi at kahihiyan na lamang ang kaisa-isang yaman na kasama niya ngayon. Siya ay isa lamang mahinang lalaking pinili ang pera at nauwi sa pagkawala ng lahat, pati na ang pagkakataong maging ama sa kanyang kambal. Si Althea na ngayon ay formal ng isang malaya at matagumpay na CEO, ay nakatingin sa kanyang hinaharap. Tinipon niya ang kambal at si Clarice sa balkonahe ng kanilang penthouse. Tapos na ang masamang kabanata, kalmadong sabi ni Althea. Ngayon, oras na para isulat natin ang isang bagong masayang simula. Isang taon na ang lumipas mula nang makulong si Doña Carmela at bumagsak ang business empire ng pamilya ng kanyang dating asawa. Nagbago ng malaki ang mundo, ngunit natagpuan ng buhay ni Althea ang maganda nitong ritmo. Hindi na siya namumuhay sa anino ng nakaraan. Ang Ibong Adarna Group ay tunay na naging isang higanteng kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Althea na may mahusay na bisyon. Pinarangalan siya bilang Businesswoman of the Year at ang kanyang mukha ay naging cover ng mga magazine na ginagawa siyang inspirasyon para sa mga matatapang at independent na kababaihan. Nakatuon ngayon si Althea ng buo sa kanyang kambal. Lumaki ang mga bata bilang masayahin, matalino, at mapagmahal na laging pangunahing dahilan ni Althea upang bumangon at lumaban. Ang marangyang penthouse ay puno na ngayon ng tawanan, mga laruan, at kagalakan. Malayo sa tensyonadong atmosfera na nangyari noon. Si Clarice ay naging senior manager din sa Ibong Adarna Group at siya rin ang paboritong tita ng kambal. Naging tapat na saksi siya sa nakakabilib na pagbangon ng kanyang matalik na kaibigan. Si Althea, bagamat napakatagumpay, ay nanatiling mapagkumbaba at patuloy na pinahahalagahan ang mga prinsipyong itinanim ng kanyang yumaong ama. Nagtayo siya ng isang foundation para sa mga single mothers at mga inabandonang bata, isang matamis na kabalintunaan sa sarili niyang pait ng nakaraan. Ginamit niya ang kanyang kayamanan upang makatulong, hindi lamang para magpasikat. Sa gitna ng pagiging abala sa pagpapatakbo ng negosyo at pag-aalaga sa mga bata, unti-unting muling binuksan ni Althea ang kanyang puso. Nakilala niya si Mateo, isang business consultant mula sa ibang bansa na naging partner nila para sa expansion project ng Ibong Adarna Group. Wala siyang ideya tungkol sa madramang nakaraan ni Althea. Nakita lamang niya si Althea bilang isang matalino at matatag na babae na labis na nagmamahal sa kanyang mga anak. Binigyan ni Mateo ng pangalawang pagkakataon si Althea na maramdaman ang tunay na pagmamahal. Nirespeto niya si Althea bilang isang CEO at minahal si Althea bilang isang ina. Hindi natakot si Mateo sa yaman ni Althea. Siya ay tapat, maamo, at laging tinatrato ang kambal bilang sarili niyang mga anak. Naglalaro at nagtuturo siya ng may labis na pasensya. Pinatunayan ni Mateo na ang isang tunay na lalaki ay hindi matatakot sa isang matagumpay na babae, kundi susuportahan at poprotektahan pa ito. Sa kabilang banda ng syudad, namuhay si Rafael ng ibang-ibang buhay. Talagang nalugmok siya sa kahirapan. Kinailangan niyang magrakit, tumira sa isang maliit na inuupahang kwarto, at mabuhay sa walang hanggang pagsisisi. Paminsan-minsan ay nakikita niya ang mga balita tungkol kay Althea sa TV, at tuwing nakikita niya ang kumikinang ng ngiti ni Althea at naririnig ang mga ulat ng kanyang tagumpay, parang kinukurot ang puso ni Rafael. Napagtanto niya na ang itinapon niya ay hindi lamang isang asawa,
kundi pati na rin ang tadhana ng hindi mapantayang kaligayahan. Na-miss niya ang kanyang kambal, pero pinipigilan siya ng pride at kahihiyan na lumapit. Samantala, sa loob ng kulungan, naranasan din ni Doña Carmela ang kabuuang pagkawasak. Lumala ang kanyang mental health at madalas siyang naghahalucinate. Patuloy niyang sinisisi si Althea, ngunit wala namang nakikinig sa kanya. Nawala niya ang lahat ng koneksyon, at ang kanyang pagsisisi ay hindi humantong sa pagpapakumbaba, kundi sa galit na lalong lumalalim. Napagtanto niya na ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang mga rehas, kundi ang katotohanang sinira niya ang buhay ng sarili niyang anak dahil sa kasakiman. Alam ni Althea kung nasaan si Rafael, ngunit mas pinili niyang huwag na siyang guluhin. Pinatawad na niya, ngunit hindi nakalimutan at hindi siya magbibigay ng pangalawang pagkakataon kay Rafael. Lalong naging seryoso ang relasyon kay Mateo. Isang hapon, nag-propose si Mateo kay Althea, gamit ang isang simpleng singsing. Alam niyang hindi kailangan ni Althea ng mamahaling brilyante, kundi isang tunay na paninindigan. Tinanggap ni Althea ang proposal. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal na dating hinanap niya kay Rafael. Ngayon, natagpuan na niya ito sa isang tapat na tao. Ang kasal ni Althea kay Mateo ay ginanap ng pribado at intimate. Ito ay isang pagdiriwang ng tunay na pag-ibig. Dinaluhan ni na Clarice, Attorney Valderrama, at ng kambal na ngayon ay tinatawag ng daddy si Mateo. Ito ang bagong kabanata ni Althea. Nanalo na siya sa digmaan at ngayon ay nananalo na siya sa buhay. Pinatunayan niyang ang pag-abandona sa kanya ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng kanyang kamanghamanghang tadhana. 2 taon na ang lumipas mula nang sumumpa sina Althea at Mateo sa harap ng altar. Ang buhay ni Althea ay hindi lamang matagumpay, siya ay naging isang inspirasyon. Pinatunayan niyang ang pagiging inabandona ay naging pampasiklab at hindi hadlang. Patuloy na lumago ang Ibong Adarna Group sa pandaigdigang merkado at kinilala si Althea bilang isa sa pinakamaimpluwensyang negosyante sa buong mundo. Naging perpektong asawa at business partner si Mateo, laging sinusuportahan ang bisyon ni Althea at naging isang mapagmahal na ama sa kambal. Ang buhay ngayon ni Althea ay puno ng tawanan, wala ng takot o kalungkutan. Katapangan at pag-ibig na lamang. Madalas niyang ginugugol ang kanyang mga hapon sa hardin, sa likod ng kanyang bago at luntiang mansyon. Tinitingnan ang kambal na nakikipaglaro kay Mateo. Ang kaligayahang kanyang tinatamasa ay ang tunay na kaligayahan na hindi mabibili o mapepeke. Nakakuha siya ng kakaibang korona, hindi koronang gawa sa mga naipong yaman, kundi koronang ginawa niya mismo mula sa kanyang katatagan at integridad. Sa kabilang banda ng syudad, ang buhay ni Rafael ay nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Nagtatrabaho siya bilang janitor sa isang shopping mall. Ang nakakabalintuna, ang isa sa mga shopping mall na iyon ay ipinatayo ng Zafiro Holdings na pag-aari ng yumaong ama ni Althea. Araw-araw ay kailangan niyang punasan ang kumikinang na sahig na marmol, na inaalala kung paano palaging tumatapak sa mamahaling carpet ang kanyang ina sa kanilang mansyon dati. Ang pagsisisi ay naging kanyang tapat na kaibigan. Dahan-dahang kinakain ang kanyang kaluluwa. Isang umaga habang nagpapahinga si Rafael sa kantin ng mga empleyado, nakita niya ang maliit na telebisyon na nakabukas. Sa screen ay may exclusive news tungkol sa ina ng Katatagan Foundation na kalulunsad lang ni Althea. Nagsasalita si Althea sa podium, nagpapamalas ng aura ng ganda at pagmamahal. Kasama niya si Mateo at ang kambal na ngayoy malusog at masaya. Natigilan si Rafael, nag-init ang kanyang mga mata. Nakita niya ang anak na babaeng dati napakaliit lang, ay ngayoy malakas ng tumawa. Nakita niya ang anak niyang lalaking dati laging naiyak, ay ngayoy mahigpit na nakayakap kay Mateo ng puno ng pagmamahal. Malakas siyang hinampas ng pagkalate ng kanyang pagsisisi. Napagtanto niyang hindi lang yaman ang nawala sa kanya, kundi pati na ang tunay na pag-ibig at ang pagkakataong maging isang ama. Ilang linggo makalipas, sa kondisyong talagang wasak na, nagpasya si Rafael na gumawa ng isang huling hakbang. Alam niyang madalas bisitahin ni Althea ang head office ng Ibong Adarna Group. Suot ang kanyang gusgusang damit pang trabaho. Naghintay siya sa labas ng gate, umaasang makikita si Althea. Nang lumabas ang mamahaling sasakyan ni Althea, naglakas loob si Rafael. Tumakbo siya patungo sa kotse, pinilit na pahintuin ito sa driver. Ibinaba ni Althea ang bintana. Tinitigan niya si Rafael, hindi na nang may galit, kundi isang blangkong tingin na parang nakatingin sa isang taong hindi niya kilala. Napaluhod si Rafael sa aspalto at umiyak. Althea,
Nakikiusap ako. Patawarin mo. Ko. Alam kong isa akong duwag. Alam kong itinapon kita. At ang mga bata. Gusto ko lang na malaman mo. Nagsisisi ako. Pagsisisihan ko to habang buhay. Kalmadong nakinig si Althea. Ang mga luha ni Rafael ay luhang dapat noon pa pumatak maraming taon na ang lumipas. Huminga ng malalim si Althea. Narinig ko na, Rafael, sagot ni Althea. Kalmado at matatag ang boses niya. Ang pagsisisi mo ay hindi maibabalik ang panahong nawala. At hindi rin nito mabubura ang mga peklat sa puso ng aking mga anak. Pinatawad na kita para sa kapayapaan ng kaluluwa ko. Pero ang pangalawang pagkakataon, ang pagkakataong iyon, ay ikaw mismo ang sumunog ng pirmahan mo ang annulment papers at pinili ang nanay mo. Ibinigay ni Althea ang isang sobre kay Rafael sa tulong ng kanyang driver. Ang sobre ay naglalaman ng pera at isang calling card ni Attorney Valderrama. Ang perang iyan ay hindi galing sa akin. Iyan ay ang natirang pera mula sa trust fund ng ama mo na hindi nakumpiska. Gamitin mo ito para magsimula ng bagong buhay. Kung talagang gusto mong gumawa ng tama, kontakin mo si Attorney Valderrama. Tutulungan kanyang makahanap ng maayos na trabaho. Pero huwag mo na muling susubukan na lumapit pa sa mga bata. Masaya na sila. At hindi ko hahayaang sirain ng masakit na nakaraan ang kaligayahan nila. Nanginginig na tinanggap ni Rafael ang sobre. Sinubukan niyang magpasalamat, ngunit sumenyas na si Althea sa driver para umalis. Umandar ang sasakyan, iniiwan si Rafael, na nakatayong mag-isa. Napagtantong tinanggap na niya ang pinakamabigat na parusa. Inabandona ng taong pinakamamahal na ngayon, ay hinding-hindi na niya maaabot pa. Sa kabilang banda, napasadsad din sa kalunos-lunos na wakas si Doña Carmela. Napatunayan siyang nagkasala sa iba't ibang kaso at nahatulan ng matagal na pagkakakulong. Namuhay siya ngayon ng mag-isa sa likod ng mga rehas, palaging sakitin. Hindi siya nakatanggap ng anumang bisita. Pumanaw siya pagkaraan ng ilang taon sa loob ng kulungan. Ang pagsisisi at pagkapuot, ang nag-iisang yamang naiwan. Napagtanto niya ng huli na ang babaeng inaakala niyang mahirap at mababa ang kaisa-isang taong maaaring magbigay sa kanya ng ginhawa, status sa lipunan, at tunay na karangyaan. Nagtayo sina Althea at Mateo ng matibay na pamilyang nakabatay sa pagmamahal, respeto, at bukas na komunikasyon. Lumaki ang kambal na si Althea ang kanilang role model. Isang inang matagumpay, malakas, at mapagmahal. Nakuha ni Althea hindi lamang ang lahat ng kanyang kayamanan, kundi pinalaya rin niya ang sarili mula sa nakalalasong kapaligiran ng pamilya ni Rafael. Siya ay naging inspirasyon para sa milyon-milyong kababaihan sa buong mundo. Hindi na kailanman nakabalik si Rafael sa dati niyang buhay. Ginamit niya ang pera mula kay Althea upang makakuha ng maayos na trabaho at namuhay ng simple. Hindi na siya muling nagpakasal. Ginugol niya ang natitirang buhay niya sa kalungkutan, laging ginugunita ang kumikinang ng ngiti ni Althea at pinagsisisihan ang pinakamalaki niyang pagtataksil. Mas natutukoy ng ugali at malinis na konsensya ang ating kapalaran kaysa sa yaman o pangalan ng pamilya. Huwag kailanman matakot na maabandona, dahil kung minsan, ang pagtataksil ay pintuan tungo sa kamanghamanghang tadhana na inihanda ng Diyos para sa iyo.